sa mga taga-syudad. Takpo sis. Nga pala ba? Oy, takpo sis, kahit hindi kasama si Jake, idadamay ko na. Sabi ni Jake, pare, takpo sis daw. No, akala ko siya sabi niya yun. Pati sa inyo, Jake, man. Hindi kita nakausap since then. Welcome. Oy, pare. Nang inggit, pocha. Nag-send lang ako ng happy 420. Oy. Nang inggit ng picture. Tol, hindi lang yun, pare. Natikman mo sana yung Chinese style na isda, pare. Yun yung matindi yun, pare. Oo. Chinese na isda? Oo, Chinese style, pare. Pag sinerch mo sa Google, ano siya? Steamed cream dory. Ang bangis, pare. That sounds good. Panalo, men. Pagtusok ko, pare, sabi ni Stan, nihaw! Ang bangis. Ang bangis. Tinusok mo ng chopstick, pare. Pag tinusok mo ng chopstick, pare, shishi. Gumaganon, pare. Hindi siya tol kasi pag naluto siya, nagpa-firm up. Tas, yung flaky, pag na-flake mo, chunks, hindi yung durug-durug, di ba? Gusto ko yung consistency ng isda, pare. Masarap. Ano yun sa Danish? Ano yun? O talagang siya exported fish? Ja, we hadden den hele Pegasus. Pegasus, yeah, masarap nga yun. Yun yung isang... Yan ba yung ginagawang fish and chips, I think? Exactly. Yeah. Ano yun, tol? Malalaman mo, tol, na Pegasus kasi may pakpak yung isda. Gumagin yan. Tangin na yan. Hagogo dancer. Hagogo dancer ang labas. Ang lagi ba ngayong gabi ako lang yung alcoholic? Gagi. May nangyari. Cheers, pare. Pocha, nakakahiya naman. Di kayo nag pare. Hindi nag-advise? Hindi, okay lang, tol. Okay lang. Wala, at dahil dyan, nagbago na panlasa ni Jake dahil sa single malt. Ayaw niya na makahit mga pangmayaman na whiskey na lang ininom ko kasi ngayon Yun naman high roller kasi ako Kami nilakay kasi guys, hindi mo sa nagmamayabang. Kami kasi mga high roller kami. Mga baller kami. We're the Rizzler. Diba? The Rizzler and the ballers. Eyebrow raiser. Pag niyo ako sari dyan. Ituloy ko na ba? Leg spreader. Isa pa? Siya pa, pare. Panty sniffer. Patay tayo yan. Pinakamatindi, pare, kulangot eater. Yung pinakadulo na. Kulangot eaters. Sundot like and subscribe, guys. Pero dahil dyan, itutuloy lang namin ang naputol namin na topic last time. Ang Filipino toxic trait. Anong episode na tayo, pare? Episode number 43. Ewan ko, sino ba yung nag-upload? Si Jonas episode number 40. Pare, ikaw mag-intro ng episode number 43. Episode number 43. Jesus Christ, man. Pag ganun ginagawa mo yun, tol, yung edits ko tumitigas talaga. may sexual intonation yung dating may mga sexual innuendos Pang radyo. Meron akong tanong, tol. Meron akong tanong, tol, na masyadong intimate. Napuwetan ka na ba? Muntik na, pero nilakasan ko lang yung loob ko. Sabi ko, dahan-dahan lang po. Sabi, tinadyakan ako Joke lang. Joke lang. Nung kasi, wala rin si Kuya kayo, natapos kami sa number 5, which is, ang number 5 is smart shaming ng Filipino toxic trait. So, just to catch up, Kuya kayo, meron kasing 10 na nakalagay sa listahan. Number 1 is Filipino time. Number 2, utang na loob. Number 3, comparing to others. Number 4 is Padrino system. And number 5 is smart shaming.
So, nandito na tayo ngayon sa... Ano yung panglima, Kai? Yung listahan nakita ko, iba naman. Hindi naman smart shaming. Wala yun. Ano yung nakita mo, Tol? Sa akin naman, meron yung yung akin parang digialitmiyang, di ba? Meron yung, crab mentality. Meron din tayo niyan dito, pare. Bahala na syndrome. Darating tayo dyan. Meron din tayo niyan, pare. Sige. Meron din ako may notes. May notes din ako ngayon. Nag-school ako eh. May notes. Kailan pa kayo nag-notes? Mga 2 minutes ago. Kanina lang. Kanina, nung dalawa lang kami nag-uusap. Tinanong ko yung AI sa phone ko. Gemini, bigyan mo ako ng listahan. Bigyan mo listahan. Sabay nilagay listahan ng mga nabiktima ng ng extrajudicial killing. Please like and subscribe. Oh my God. Not funny. Ikat mo yan, ha? Speaking of malaki upload dyan. Patay tayo dyan. Ibibig ko na lang yung pare. May pinanood sa akin si Kim Utol ko, di ba? AI Chong na voice AI na pwede mong kausapin, di ba? Parang girlfriend, ganon? Hindi tol. Parang ganun. Hindi naman girlfriend, pero boses din siya ng babae. Pero siya nakakatakot dun, tol. Pag nag-respond sa'yo yung AI, gumagano rin siya, tol. Meron din siya, then there was some sigh, parang, ay, gumagano din. May mga, mga certain siya, parang expression. Sabi niya, tinanong nga siya, tol. Sabi niya, feeling ko, gumano yung AI, feeling ko. Sabi ko, what the fuck? Anong feeling mo? Feeling mo abnormal ka? Robot ka, men? Hindi kasi pare, hindi mo masisisi kasi nagko-collect siya ng data eh. Kasi hindi siya natutulog, men. Forever na continuous yung pagko-collect niya ng data eh. Yun yung nakakatakot sa AI. May kalala din tayong kanyang mga kaibigan. Pero hindi ko na malasahan yung broccoli. Bininyagan mo ako dun. Bininyagan mo ako dun, pre. Masyado bang solid, tol? Solid. Ngayon di na ako, ayoko na rin ng may halo. If you know what I mean. If you know what I mean. Full vegan ka na, pare. Full vegan ka na. Sabi ko, I think that's better idea. Okay, okay, number 6, pare. We're gonna circle back, We're gonna circle back sa yung unang nating tinapik. So, number 6, pare, pagtatampo. Ay, ano yan, pare? Parang signature na sa atin yan, eh. Di ba? Yung matampuhin. Lahat tayo guilty dyan. Yeah. Signature ya sa atin yan. Kaya ganun, no? Feeling ko kasi, pare, we take everything personally. Yung alam mo, parang simpleng joke lang naman, it doesn't mean anything. Pero pagka narinig mo, tas pertaining to you, parang you consider it na parang either it's a personal attack o parang personal judgment tungkol sa'yo. Or tol, kagaya na lang na magtotropa tayo. For some reason, hindi ka namin in-invite. Nagkita kami ni kayo nung Sunday. Malamang nagtampo ka eh. Sabi ko nga, di ba, nang-inggit pa. Nang-inggit pa kayo eh, ha? Ha? Yeah. Binati lang eh, ha? Nang hinggit eh, ha? Ay, meron ako ikaw yung na-inggit. Yun yung ano mo, ikaw yung na-inggit. Nagpakita lang naman ako ng picture magkasama. Walang joke ka, pre. Meron ako tanong dyan, no? Hindi kaya pertaining yan dahil sa ano natin. Kasi tayo mga Pilipino, mataas ang insecurity rin natin sa sarili natin. Daway ka rin kasi pinamalaking. Diba? Sabagay. Nasa culture natin eh. Wala tayong uplifting na kaya mo yan. Well, may mga ganung pamilya sa Pilipinas, hindi ko sinabing wala. Pero mostly, yung utak ka lang ka nga, diba? Parang ayaw mo makaisa. Sa ito, yung na lang, parang expectation. Utak talang ka eh. No? Yeah, crab mentality, diba? Utak talang ka. Sabaw. Katulad na lang to lang, katulad na din yung masama rin naman sabihin, pero yung expectation ng pamilya mo.
Diba? Janitor yung tatay ko. Ba't pa ako mag-ano? Di janitor nga din ako. Addict tatay ko. Ba't pa ako mag-ano? Diba? Addict din. Mag-effort ka nga. Yeah, parang ayaw mo na mag-effort kasi parang yun yung expectation mo. Parang, alam mo yun. Parang nakakahon ka na sa classification na yun. Yeah, masama man isipin. Pero dahil din sa dulot ng hirap ng buhay sa Pilipinas yun. Sa katulad yung minsan, pagdating, kasi nga packed up nga yung sistema, di ba? Hindi katulad dito sa Europe na pwede ka magtrabaho hanggang certain age. Doon parang nagre-reshuffle yung mga mall ng sales lady. So paano mag-aano paano mag-aano yung confidence mo kung kailangan yung beauty mo nasa certain standards, di ba? Pero pero yun nga rin doon ako nagul. Pag pumunta ako ng party, malasing ako, gumawa ako ng parang asshole move. Sabihin sa akin nung host ng party, umalis ka na. Kumbaga parang nakakagulo ka na. Pero kinabukasan, it all goods pa rin, parang goods pa rin tayo. Walang personalan, parang yun yung hindi ko na-gets pre. Kumbaga parang dito dito pare. Doon ako medyo parang na-shock na ganun sila ka-open-minded dito pre. Ilang beses ko nakita pare yung nagkukupal yung bisita tapos paalisin. Tapos kinabukasan sila ulit yung magka-hangout. Parang dahil old friends sila. Diba, itulog mo yan, di ba? Parang talagang sabihin, parang mas mature ang Denmark kaysa sa Pinas. In a way, di ba? Kasi parang mapagpasensya din tong mga dani, pare. Mapagpasensya din sila. In a way, innocent. Oo, mapagpasensya tong mga to. Iba-ibang kultura rin kasi tol eh. Maraming variables to, mahirap, hindi mo pwedeng i-compare, man. They're totally opposite yung kultura. Tulad na, maganda sa Pilipinas na tayo, alam mo yun, na we're family-oriented. Pero sobra naman minsan na we rely on each other. Na wala tayong ulbikling para mag-grow, maging self-steady, di ba? Para maging independent. Yun ang Danish naman yung Danish naman, wala sila masyadong familia, hindi sila ganun kadikit-dikit. So dito, parang yung pagiging independent mo mas maano, di ba? Mas pronoun, maraming tao dito lilipat ganito na eh. Ganun edad na, di ba? Tayo rin, yung mga edad natin, umalis tayo, nakapag-live-in tayo sa mga asawa natin. We're just like in our 20s, man. Kala mo figure out mo lahat, di naman. Yun nga rin yung medyo na-shock ako nung naging parent ako na doon ko na-discover na booking ang magulang ko. Kung clueless ako, mas clueless pala sila sa akin. Kumbaga they just do what best they could, ika nga, na sinasabi. Totoo yun. For some reason, parang nagigets ko na kung bakit minsan meron kang certain call of judgment na hindi tama yung ginawa sa akin ng magulang. Pero at the end of the day, hindi mo rin sila masisisi kasi yung pagiging parent, wala namang walang rules tsaka walang memo kung ano yung dapat gawin. Walang manual yan, Chong. Walang manual. Iisip natin dati, di ba? Na parang, paano mo kaya gagawin to? pag nalaman mong buntis ka, magiging tatay ka na walang, hey, Besko, dus ka laistan ha. So, lahat ng kailangan mong tulong lang dyan sa librong yan. Nope. yung pinaka-basic skills. Ito yung basic skills, ito yung mid level, ito yung advanced. Ang ganun eh. Parang sasabihin, parang ang book pagiging father, parang hope, patience, understanding pare. Yeah, self-care, understanding. Forget all that shit. You don't have it anymore. Yeah, totoo. Kumbaga, most of the time, para kang you just punch in the dark eh. Kasi you're hoping you would hit something eh. Mga cock-blockers pa, mga putang ina. Pag nakita mas maliit pa eh. Totoo. Maliit, di ba? Intense na kayo, tapos biglang papasok sa mga, where's the highest ka live below? I said, motherfucker. Ililigo ko na lang to. Parang yung maliit yung anak ko, pag natulog yun, parang bato pare. Kahit lumindol, di mo magigising. One time, nasa kalagitnaan kami ng action ng asawa ko. May nagising anak ko. Sabi niya, umayanig ko. Ano to? Yung misis ko galit na galit eh. Ikaw kasi pilit ka na pilit eh.
Sabi mo, di magigising. Mali ko pa. Bigla nagising pa. Yung kama sa Lumilindol. Oh my God, pare. That's parang pelikula yun. Ano yung parang instance na maski nung nasa Pilipinas kayo, yung madali kayong magtampo? Ika nga. Madaling magtampo? Mostly kasi pag sa Pilipinas, madali ka magtampo kasi hindi mo nakuha yung gusto mo, di ba? Yeah, totoo. Something na hindi ka pinalabas, hindi ka pinayagang gawin tong ganito, or some shit like that. Madalas nagtatampo. Yung ka naman nagtatampo. Hindi mo lang talaga maintindihan na para sa'yo rin yun. Yeah, pero yung tampo na yun, dala din yun kasi mayroon ka pa isang bad trait. It's either na inggit ka in something. Alam mo yun? Yung nagpapatong-patong ika nga. Alam mo yun, di ba? Kasi nga nasa culture natin yung kahit sabi mong hindi nangyayari sa bahay nyo, kung nakikita mo sa ibang bahay, di ba? It won't affect you. Alam mo, di ba? Totoo. Hindi mo rin mali minsan, nakakasama mo, yung mga lalo sa Pilipinas, usong-uso yung pag lumatambay ka sa labas. Iba-ibang different age bracket nakakasama mo. Meron kang mas matanda sa'yo ng 3 years. May mga parang tito na. May mga parang nasa in mid-20s. Iba-iba yung level ng kung paano kanila tratuhin, di ba? May iba tratuhin ka parang gago talaga. May iba naman parang gagabayan ka. So, alam mo yun, tapos makikita mo, pag sila din nag-aaway, makikita mo, tanginan to, ito, hipokrita din. Sasabihin ka itong, mag-advise sa akin ganito, iba rin gagawin. Totoo yan. Diba? Kumbaga, iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya, ika nga. Yung nakakainis, no? Di ba, ipokrita nga mag-advise sa'yo, ganito, gawin mo sa isang buhay. Pero pag sa kanya nangyari yun, bullshit yung gagawin niya, ibang-iba, di ba? So, na-expose ka rin sa gano'n. So, pag bata ka pa, yung hindi mo pa alam talaga yung weather, nalilito ka rin lalo, di ba? Yeah, totoo. Yeah. Ito kayo, magugustuhan mo. We're gonna move on to number 7. Magugustuhan mo to. Bahala na si Batman. Number 7. Yan ang pinaka-yun. Hindi ba bahala na si Pacman yun, pre? Tol, sino ba naka-invento niyan? For some reason talaga. Ang dami-dami pwede sabihin bahala na. Dahil ba galing sa bahala na gang, tapos hindi mo pwede sabihin bahala na gang. Bahala na si Batman. Parang ganun. Parang gumagamit ka ng pun. I think si Batman kasi parang mas popular ba siya kay Superman? Kasi ako gusto ko rin si Batman dati. Gusto ko rin si Superman. Hindi kasi nanununtok si Superman not unless wala kang superpower. Kasi Batman kasi tol, ano siya, para siyang vigilante, di ba? May law, pero meron din siyang sariling law, motherfucker, di ba? Totoo para sa dinami-dami ng superhero, siya yata maraming nasuntok eh. Siya lang may tunog na, boom! Kapaw! Puwak! Puwak! He's also breaking the rules, di ba? Tanginang yan. Parang, once na naging vigilante ka, you're breaking the rules, man. Tsaka wala rin siyang powers, di ba? Talaga lang siya magaling siya. Yung combat skills niya, talagang malupit lang. Napanood niyo yung Dark Knight, di ba? Di ba yung Dark Knight ba? O yung part 2, yung kasama si Joker, si Heath Ledger. The Dark Knight. Yeah. May scene doon na ginamit ni Bruce Wayne yung technology niya na kaya mag-tap sa lahat ng cellphone. Yeah. Tapos pina-on niya kay Morgan Freeman, di ba? Si Lucius. Yeah, si Lucius. Nung pina-on niya kay Morgan Freeman, sabi ni Morgan Freeman, the moment matapos nung gagawin natin dito, I'm gonna quit. Kasi sabi niya parang invading of privacy na talaga yun. Kasi wala nang ligtas eh. Kasi pinapipili siya ni Heath Ledger kung sino si save niya eh. Yung babae ba o yung si Two-Face, di ba? Ginamit niya rin yun para iligtas yung mga hostage sa building. Gusto ko yan pare, yung scene na yan. Pero ang layo na. Bahala na si Batman. Back to the topic, pare. Pero yan, ayoko yung ugali na yun. Bahala si Batman. Ako gusto ko yun eh. No high school ako, gal. Marami kang hindi na-resolve dyan eh. Sa bahala na yan. Totoo. Kunyari, meron kang kamag-anak or kaibigan na pag ganito, hayaan mo na. So yung kaibigan na yun, masasana yun na kasi lagi yung hayaan mo na. So kala lang niya okay lang yung ginagawa niya kasi lagi you let it slide eh. You don't
bring it up. So parang feeling nyo next time, magiging entitled na siya, di ba? Yeah. Kasi lagi parang, lagi yung isa hindi nyo, wala kayo na-resolve sa bahala na to. It's like form of procrastinating din, pinapatagal mo lang yung issue. Ito, imbis na direct attack. Yeah. Sisi lang siguro natin si Batman. Kasi hindi natin tanggap na i-blame yung sarili natin. Si Batman na lang. Pwede rin yun, Chong. Hi, Lilo! God. Hi, Lilo. Hi, Lilo! Boss Tichen. I'm using it. Sige, dyan muna yung si Chloe. Chloe, yung pala. Tuloy lang kayo, pre. Tuloy lang kayo. Pero may isa rin siguro na on the fence ako dyan kasi may mentality rin ako pare na hindi ako mahilig magplano. Mahilig ako yung biglang spontaneity. Pero minsan lang naman. Pero most of the time, nagigit ko rin ang advantage ng nagpaplano. Okay lang din yung bahala na yung ganyan. Pero may ibig sabihin minsan yung ginagamit niya para may problema kas. Bahala na. Or yung kuwari tagtad ka na ng utang tapos hindi mo lang siyang kukuha ng pera. Or sorry. Na si Batman. Or sorry, hindi rin si bahala na. Yung kapatid ni bahala na si hayaan mo na yan. Yeah. Yan, isa rin yun eh. Alam mo yun, di ba yung parang kinukupal ka na tapos sabi mo hayaan mo na, wala naman tayong magagawa, ganyan na. Tapos next time, pag nanghihingi ng tulong sa'yo, tutulungan mo, tapos kukupalin ka ulit, sasabihin mo na naman sa akin, hayaan mo na yan, ganyan talaga. What the fuck, di ba? Pero madalas siyang pare nung nasa Pilipinas ako, nangyayari yan pagka nagpapautang ka. Tapos yung pagdating na singilan, sila pa yung galit. Alam mo yan, tol? Meron niyang isang storya, pare, tsahin niya to, pare. Nangutang sa kanya ng 15,000. Tapos nung sisingilin niya, pare, sabi ng tsahin niya talaga, dalawa kami, nasa bahay. Sabi ng tsahin niya, nagkakape kami dun sa bahay ng tsahin niya. Akala mo naman, tatakasan ka. Dyan lang yung bahay mo. Tsaka magkamag-anak naman tayo. Bakit gano'n ko makasingil? Hindi mo ba naalala nung bata ka ako nag-aalaga sa'yo? Yung may kasama kong, alam mo yun, yung ng utang na lo. Sampal ng utang na lo. Yung, nung wala kang baon, ako nagbibigay sa'yo. Ba't ganyan mo ako tratuhin? Parang okay. Parang yung nag-ano siya, parang yung nanggagaslight para ikaw yung mag-guilty ka. Yun yung bad trip doon eh. No? Yeah, totoo yan. Pero tama ka, magkapatid yan pare, yung hayaan mo na. Kasi yun din sinabi ng nanay, hayaan mo na yung tita mo. Bigyan mo siya ng kumaga ng spasyo. Inisip ko, parang kailangan na ng anak mo ng pera. Kasi may babayaran siya. Yun nga eh, di ba? Alam mo yun, kaya nga, yun na minsan lang yung, i-connection din niya sa dami connection naman, bad habits man. Connection din niya kasi, alam mo yung lagi yung pagiging family-oriented natin, nagiging sobrang tight, that nagiging dependent tayo, codependent tayo sa extreme level, di ba? Kaya nga nangyayari kung sino yung nakaka-graduate, sino yung kumikita, parang siya yung nagiging Nagkasalulo ng lahat. Yeah, breadwinner ng buong lahat. Tapos breadwinner, yeah. Tapos pagka siya gumastos sa sarili niya, may pambili ka ng gamit mo, pero hindi mo matulungan sa ganito. Alam mo, gigilting kang trip na ganun. Napaka-toxic ng environment na ganun, Chong. Hindi nila alam, minsan yung kamag-anak nila nagkatrabaho dito sa ibang bansa, nagtitipid, nagkasardines para lang mabayaran yung lifestyle na gusto nila sa Pilipinas, di ba? Tang-inang yun. Yun nga yung mahirap eh. Kumbaga parang, ito yung mga bagay na hindi pinag-uusapan sa isang pamilya. Meron din naman tight-knitted na family na dani. Pero ang kagandahan sa kanila, yung mga Danish, honest sila eh. Meron silang honest conversation tungkol sa set. Tapos pag may sinabi kang may criticism, you don't take it personally. Parang kumaga, okay, yan yung kung di lang ma-handle, they walk off. Yeah. Papalamig muna. Tapos pag-usapan na lang ulit mamaya. Maraming instances yan, parang yung tight, lalo na yung sa father-in-law ko. Tight na tight kami nun. May pagkakataon na masyado kaming honest, na nagkakaasaran kami. Na umaabot pa rin, nagsisigawan kami. Pero hanggang doon lang yun, tol. Hindi yung personal. Pagkatapos nun, we're still family and we're still close friends. Kumbaga para sa kanya, ang maganda kasi, ang paliwanag niya ganito, at least, alam mo yung meaning ko,
alam mo yung alam ko yung kung ano yung saloobin mo at alam mo rin yung saloobin ko tungkol doon, ika nga. Kailangan natin Kumbaga, isa't isa, di ba? kumbaga parang pagdating sa mga ganitong idealisma, at least alam ko kung saan ka nakatayo. Alam mo rin saan ako nakatayo. Nagkakaintindihan tayo. Hindi tayo yung kumbaga parang kailangan mong umuo sa akin dahil ako yung kumbaga parang ako yung tatay ng anak ng asawa mo, parang gano'n. Yeah, kasi Pero ano yun, pre? sa Pilipinas kasi yung culture nga natin, yung parents ang tama, ganito, ganyan. Kaya nagkakandaleche-leche, hindi man porkit ano, ganun. Tama eh. Yun na nga eh. Kumbaga hindi sila pare yung ano. Yeah, hindi sila pare yung ano yung kahit nakatira ka na sa bahay ng parents mo, kahit malaki ka na, di ba? Boxing ka na, 25 ka na or something, di ba? Wala pa rin parang voice yung opinion mo. Totoo yan. Pero dapat kailangan pag-usapan yung mga ganung bagay, di ba? Hindi naman lagi tama ang parents eh. Yeah. Sayang din, minsan din, kunyari, tulad sa usapan din may breadwinner. Ang masaklap din minsan, tol, masaklap din minsan, tol, yung nanay yung ahente, di ba? Tulungan mo yung si ganito, tulungan mo yung ganyan. Di ba? Tala. Ikaw yung may kawawa naman yung kapatid mo. kawawa naman yung kuya mo nakabuntis. Imbis na yung si kuya ang kailangan mong sabunin para maghanap ng trabaho, may pakain sa anak niya, ako ngayon ang anuhin mo, di ba? Pag hindi ka makatulong, ikaw pa yung may mali. Ikaw pa yung mas mantao. Yeah, meron ako nabasa na ganyan, Chong, yung nakalipat siya ibang bansa, di ba? Nagkaanak yung kuya niya. Ditulungan niya, sabi niya, babayaran daw na tuition, pero sa inyo na yung baon, di ba? Bibilan din niya ng uniform. Yung nanay niya doon, tol, may ano pa, parang sari-sari store. Sa sleepless ito, sinarado lang niya ng sari store, nag-iintay na lang ng, yung tulong, tol, naging sustento. Family sustento. Yeah. Ang hirap Kasi ano yun eh, sa Pilipinas, walang linya yan. It's the same fucking thing. Ganyan yan, no? Magkabuhol. Yeah. Tulong and sustento. walang malinaw na usapan. Wala. Which is. And pero at some point, umabot din ako sa ganyang position, pero hindi naman ganun kagrabe. Sinabi lang sa akin ng tatay ko na, ano kasi yun nanghiram ako ng pera. Nung nabayaran ko yung pera, parang, sabi niya, hindi ibig sabihin na hindi ka nagpapadala. Pero, hindi naman matagal, siguro mga half a year. Pero pinaliwanag ko sa tatay ko na, may pamilya rin kasi ako eh. Hindi ako OFW na libre yung tirahan ko. Although yung ibang OFW libre yung pagkain nila, minsan nagbabayad din sila sa sarili. Malaki pa rin na iipon. Wala ako sa ganung position eh. Kumbaga lahat ng bills dito bumabagsak sa bahay, kami nagbabayad eh. Totoo yun. Diba? Kumbaga, nung pinaliwanag ko yun, naintindihan niya naman. So parang medyo at least naman ako sa parents ko pagdating sa ganun. Sa parang hindi na naintindihan, malaki naman kinikita mo dyan. Kasi iniisip mo iniisip mo yung value ng pera ko pag nagdating sa pesos. Pero hindi mo iniisip yung binabayaran ko, hindi pesos, Danish krona, men. Tangina ka. Yun na nga, yung like and subscribe, guys. Like ekonomiya, ika nga. Tangina mo. Parang tangina mo ha. Sinasakal. Gusto ko yung tingin ni Kay. Dapat sinabi mo Kay, kasi bobo ka. Hindi mo naisip yun kasi bobo ka. Bobo. In the bininging. In the biniging, wala nang nagawang matino eh, no? Yung papadalad mo pa, sabay yung papadala mo, hindi pala gagamitin sa kung ano yung purpose. Kung ano yung purpose. Isa rin yun. Talagang, siyempre, di mo matiis, kamag-anak mo, di ba? Wala akong ganyan. Di naman sila magbabayad eh. I mean, it's okay, wala ang problema. No, kaso nga lang yung, hindi yung pera eh, yung parang loko mo ba ako? Yeah, exactly. Diba? Alam mo, para ba, inuuto mo yata ako, parang gano'n. May nangyari sa amin yan, nagalit na galit yung asawa ko, no? First time na uwi namin sa Pilipinas. Hindi ako mahilig na mag-organize ng kahit na anong bagay. Parang biglaan. So mag-aayaan, yung asawa ko galit na galit tayo kasi nakabihis na siya. Ready na siya. Andyan na yung sasakyan, andyan na yung driver. Nag-aantay kami ng maraming oras para sa mga iba pang sasama. Eto pare, dahil bahala na si Batman yung style nung lakad.
tanga na yung niyaya mong sumama, nagsama pa ng isa. hindi mo maitaboy kasi nakasapatos na eh. Nakapihis na eh. Ready na siya eh. Yung tingin ng misis ko nun, pare, kung ang titig, pare, kumbaga parang Death Note, yung sinusulat niya mamamatay kasi ganito. The death stare. Oh, tapos ka na, pare. Tapos ka kaibigan. Kaya yun din siguro nakita ko parang disadvantage ng medyo bahala na si Batman. Yung kung ikaw lang natanggap mo yung ganun, okay lang yan. Pero pag may kasama ka na may certain expectation, you're gonna be in a world of disappointment tsaka maraming argumento lagi. Di ba? Sa katol, minsan napapansin mo na sa sarili mo yan, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung certain tics katulad ng Filipino time, di ba? Kasi nasanay kayo ito, Dokamatsu. Di ba? Yeah, totoo. Yeah. Saka parang feeling ko na ito lang, yung last time umuwi kami ng Pilipinas, di ba? May Basti na nun. I was like 21. Sorry, I wasn't 21. 27 yata ako, something like that. Well, anyways, umuwi akong Pilipinas, di ba? Yung nagpaalam ako, sabi, pupunta sa bahay ng friend ko, sabi ko, tara, labas tayo, man. Sabi, hey, sandali lang, magpaalam ako sa dad ko. Parang isip ko, tangin na mo. What the fuck, man? We're 20 plus, man. We're in the mid-20s, man. Magpaalam ka. Tapos nakalimutan ko na sa Pilipinas pala. Pag nakatulong sa bahay ng friend, magpapaalam ka pa rin. Ako, I haven't been home in may sarili akong bahay, di ba? So, labas lang ako gusto lumabas, di ba? Papaalam lang sa asawa ko, yes, go, man. Sa bagay, totoo yan. Yeah. Diba? Yun yung parang feeling ko a bit of a disadvantage sa Pilipinas kasi maganda yan na magandang opportunity na you grow on your own, diba? Kasi you learn to maano ka sa mistakes, maano ka sa ganito. So, maging self-standing, maganda you find yourself kung anong klaseng tao ka, diba? Yung kumbaga yung independence yung nagbi-build sa'yo ng character eh. Yeah, so kaya mahanap mo yung sarili mong path, diba? Hindi wala naman masama kung maging maging alone ka muna for sandali, diba? Yeah, totoo. Yeah. Mga 20 years ka nun. Diba, hanapin mo rin yung goal mo sa sarili mo, marami mo doon ka maano yung goal mo. Mga 20 years alone, guys. Yun ang tanda. Siyempre, kailangan naman tulong dyan eh. Kailangan mag-broccoli, kailangan mag-single malt, alam mo yun. Kailangan maging vegan tsaka alcoholic at the same time. Yun ba yun? Like and subscribe. Veganism, yeah? Veganism. Okay. Okay. Mukhang nayanig ko yata yung skebe eh. Nayanig ko. Puta, parang wala na ako naririnig na mga kapitbahay. Mukhang sabi, ano nangyayari doon? Okay, we're gonna move on. Number 8, crab mentality, pare. Ayan. Ako, allergic ako dyan. Allergic. Yeah, kasi dahil number 1 yung inggit tol eh. Inggit saka greed. Saka yung yung pagkukumpara mo sa sarili mo sa ibang tao. Parang feeling ko parang nag-stem pa rin yun sa yung malaki kasi insecurity natin. Parang, kasi nga alam mo yung third world country kasi tayo. Yeah, tol, asa alam mo kung ano pa yan? Yung standards natin as Filipinos, 'di ba? Yung pagiging Pilipino. Yung standards mo hindi nakatulong ng dapat ng Pilipinas eh. 'Di ba? Tayo pag katulad nga nung nakita kong real, nag-test tayo sa Pilipinas English, bakit hindi nakatagalog? Yeah, totoo. Diba? Yeah. Tapos nung kulelat yung Pilipinas, pangatlo sa pinakahuli. Ay, nakakahiya. Yun din, nakakahiya. What the fuck? Wag ka mong pakialaman yung nakakahiya, man. Focus on the goal, man. Ipasa yung test, diba? Alam mo yun? Sa akin, crab mentality. Hindi kagaya na lang pa. Dahil din niya sa pagiging colonial, natin eh. Colonial, yung gusto natin yung imported, ganito, ganyan. Alam mo yun? Hindi natin tinutulungan sarili natin products, di ba? Kasi pag imported, malapit ka eh. Yun nga yung pangit na ugali natin eh. Kasi compare natin yung standard natin is from talagang US eh. Doon talaga tayo nagbe-base sa lahat eh.
Doon mo parang binibase yung yung Wala, standard iba. ng US, parang standard ng Pilipinas. So, imported na bagay, mas maganda, di ba? Mas mabagay. Imbis na tulungan natin sarili natin local na Parang Yeah. feeling ko kasi masyadong maliit ang tingin talaga natin sa sarili natin na sa Pilipinas. Aminin man natin o hindi. Kasi parang parang feeling ko yung 400 taon pa rin na sinalaulakan ng ng Espanyol, Spanish. dumating pa Yeah. yung mga Hapon, dumating pa yung mga Amerikano. Kumbaga parang parang tinanggap na natin na ang ibang lahi ay mas mataas kaysa sa atin. Parang ganun yung tingin ko diyan. Kumbaga yung insecurity natin pare, hindi natin matanggal-tanggal. Nung unang dating ko rito, pag nakakita ko ng sobrang confident na taong magsalita, nayayabangan ako. Pero tinatanong ko rin sarili ko, bakit ganun yung reaction ko? Yung, alam mo yun, yung ganun lang talaga personality niya kasi mataas ang self-confidence niya. Pero para sa akin, iba yung reaction ko kasi hindi ako sanay sa ganun. Kailangan, sanay ako yung, pa-humble ka naman pa rin ng konti, kahit konti lang. Parang ganun. Ako naman nayabangan ako pag yung articulate siya, tol. Yung magaling yung choosing ng words niya. Yung parang tangina, hindi ko pa narinig yung ibig sabihin nun. Mapapasearch ako, putang ano ibig sabihin nun. Nabobo ko doon ng konti. Yun yung nayabangan ko parang na na-amaze ka ng konti, di ba? What? Ano explicatus? Don't give me your explicatus. No, I hate that. Intabininging. Intabininging, pare. I hate that explicatus of yours. What? Ano yun? Diba? Yung unang ano ko niyan, yung parang experience ko niyan ng parang nakita kong mali na na parang pa-humble. Si Manny Pacquiao, pare. Feeling ko si Manny Pacquiao may karapatang magyabang sa mga achievement niya kasi isipin mo pare, galing ka sa pinakamahirap na lugar sa Gensan, which is Mindanao. Tapos bigla-bigla naging multi-billionaire ka. Tapos parang feeling ko napaka-plastic ng pagiging pa-humble niya. Parang kumbaga keeping up with the Joneses lang yung pagiging pa-humble niya na hindi siya totoo. Per se. Kasi nakita ko yung totoong personality niya pag nasa Amerika siya. Puta, nagdadrive pa rin ng enforcement. Kasi yung asawa ng pare, hindi naman siya engineer, wala rin naman siya alam sa paggawa ng bahay. Pagdating niya sa bahay nila sa California, putang na pare, tinapaktapakan yung wood. Sabi niya, honey, kailangan na natin palitan yung sahig. Paano mo nalaman na kailangan palitan yung sahig? Paano ka naging sahig expert? Asawa ka ng boxer, di ba? Kailan ka naging sahig expert? Dahil mo makikita yung yung pagiging humble niya, hindi totoo, hindi authentic. Which is okay, pare, which is fine, man. The one and only 8-time world champion. Meron akong kaibigan dati doon, di ba? Pag nagbo-broccoli kami. Minsan sabi nito, wala akong nakitang athlete na, alam mo yun, sabi natin basketball, di ba? Nanalo akong championship, di ba? Lagi lang sila sabi nila, hey, first and foremost, I want to thank my dad, I want to thank the Lord. Sabi niya, tangin na tulo ako pag nanalo akong championship sa NBA. Hey, I want to thank myself, I'm good, you know? Totoo naman, pare. I've been practicing all day, I deserve this shit, alam mo yun? Para tol pag natalo yung team nyo, so, yung si Lord dun sa kabilang team, I don't know. Parang... Pero wala ka nakitang boxing erong gano'n or athlete na alam mo yun na I thank myself, I'm good. Alam mo yun, diba? Si Snoop Dogg lang yun. Si Snoop Dogg lang gumawa nun. Parang feeling ko kasi pare, it kind of like parang kinakat mo yung norms ng pagiging humble. Parang feeling ko nga maganda siya tingnan in a general sense pag pinapanood ko sa TV ng milyong-milyon tao. Pero hindi yun yung nagde-define sa'yo as a person kasi other than that, parang surface level lang yun. Pag nakita nila yung totoong ugali mo, bigla sila masya-check, ang kupal pala niya. Kumaga parang nadala ka kasi kagad dun sa sinasabi na humble face ika nga eh. Diba? Yeah, pero sa tingin ko mga ganun, I mean, bago mo sabihin na ganun, kailangan mo siya makilala in personal eh. Nakakakilala talaga sa kanya ng totoo yung mga araw-araw niyang kasama. Tayo mga
Nakapiping tom lang tayo eh. Totoo yan. Yeah. Isa siguro pare na pinakamagandang example niyang sinasabi ni Kuya Kai, si Jake Paul pare. Mm. Parang feeling ko yung personality ni Jake Paul, hindi naman talaga siya yung totoong mayabang eh. Pero kumbaga, mabait, yung personality niya, mabait siya eh. And then, kupal talaga siya, pero kumbaga, yung pagiging kupal niya pare, minagnify niya ng times 100. Di ba? Parang gano'n. So, nakita niya na, kupal ako. Pwede ko tong i-up hanggang 100, man. Tangina pre, no? Tignan mo yung human mind. From tangible things through pagiging kupal. Pwede palang pagkakitaan. Saan ka nakakita nun? Hindi kasi pare napaka out of this world ng na yun eh, ng personality na yun. Yung mga bagay na yung kinikip mo sa sarili mo. Yung napag-usapan namin to ni Kay, yung tawag nila yung voice of the abyss na sinasabi. Yun yung mga parang yung mga bagay na pinipilter mo pare na pwede mo palang ilabas ng walang filter. Na yung mga ibang tao, they find it fascinating kasi hindi nila magawa na sarili nila eh. Dahil takot sila sa judgment. Yeah, props to him kasi talagang lumalaban siya. Pero lahat ng mga style na yun, nakuha niya lang kay Conor, pare. Pare, ikaw, tol, yung pagiging cooks, pag sinampal ka ba ng 200 million, papayag ka pare na to be the most hated? $1 at a time or 100,000 a time? Kasi, sabihin natin cut into 4 contracts. Di pare, cut into 4 contracts. Sasampalin ako ng isang buong pera. Ano pare, hinati siya sa 4 na kontrata. Iba't ibang kontrata pare. Para ano? 200 million yung worth ng kontrata para lang maging kupal ka sa ganitong kunyaring platform. Yeah. Take it. I'll take it. Yung kahit pinagbabantaan na kayo, pupunta ako sa bahay niyo, ubusin yung pamilya. Huwag naman yun. Subscribe. Like and subscribe. Ayan, biglang kinurot ni Joe Negativo si Kuya Ryan Onti sa konti lang. Ito lang, saglit lang. Yun nga din na parang tama ka rin na siguro meron kasi tayong rules kung paano tayo, yung unwritten rules ka nga na kung paano tayo aarte sa bawat isa. Na minsan na pag may isang tao na lumalampas siya sa rules na hindi mo magawa, you find it fucking amazing na putang na kaya niyang gawin yun. Pwede pala yun. hindi ka pala huliin ng pulis pag ginawa mo yun. Parang ganun, di ba? Yeah. Hindi kasi minsan bigla na lang. Ako naman iniisip ko if you act like an animal outside, you get treated like an animal, di ba? If you act like a clown, you get treated like a clown, di ba? Totoo yan. Huwag ka magkukupal sa labas. Huwag ka magkukupal sa labas kung hindi mo rin kaya mag-take kupalin ka, di ba? Totoo. Pag ikaw kinupal, magsusumbong ka sa bodyguard mo, kinupal ako nito. Talagang kupal ka pa talaga. Yung mga YouTuber, no? Di, pag sumigat na rin tayo, kailangan rin natin mga bodyguard na nun. Di ba meron ganyan YouTuber, diba? Yung lagi may bodyguard nakasama, nangungupal, batang lalaki. Marami. Si Vitaly, si Vitaly. Hindi yun, Amerikano bata. Shit, buti hindi nabubuhan yun, no? Ano bang ginawa ng hype na yun? Nangungupal ng mga guard para. Yeah. Naging disrespectful siya sa Pilipinas, man. Minabas siya yung mga bystander na dumadaan. Pero, it's the Philippines, bro. What do you mean? Shout out. Ano ba to? Shout out naman natin to para mapanood niya yung shorts videos natin. Parang wala na, nakulong na eh. Nakulong na? Oo, nakakulong siya ngayon. No way. Sinabihan ni Marcos na gagawin niya raw tinuluyan? Busy sa work si Jay, hindi na news. Ang iniisip niya kasi pare, parang ang dating parang si Johnny Somali yung dating na palalabas. Hindi siya pinalabas eh. Yun yung nangyari. Crap, man. Ilang taon yun, pre? I don't know, pero hanggang ngayon nakakulong pa rin siya. Imagine pare, puta, okay sana kung nakulong ka sa Korea, at least yung kulungan doon maayos-ayos pa eh.
Pero Pilipinas, good luck sa'yo, Vitali. Hindi naman years, no? Yeah. Tol, huwag siya Siguro a mag-alala. year. Pag umubo siya, pre, lagi niya lang tanda, kailangan niya punasan yung butas ng puwet niya. Pag umubo siya. Pucha, gigripuhan siya doon, pare. One Mas day taas na siyang in ano doon. Munti. 1 week in Munti. 1 year in Munti. At 1 year in Munti. don't drop the soap, ha? Oh my Okay. God. Yeah, so guys, we're gonna move on. Number 9, bawal mga tuwiran. Bawal mga tuwiran. Kasi pag nangatwiran ka, sampal Bastos ka ka, pa. pare. Bastos ka daw, pare. Kahit yung sinasabi mo may punto. Sa parents siguro, pare. Sa parents ka na. Sa lahat yan, pare. Parent, matanda, teacher, nagtatrabaho sa gobyerno, principal ng eskwela na hindi mo naman eskwela, nagkataon doon lang yung tropa mo. Pagpunta mo ron, may sinabi ka lang pangit. Tas ano yan eh, kumbaga parang feeling ko kasi yung sa mga ibang Asian countries, naniniwala sila sa sinasabing seniorities. Mayroon silang 'di ba junior at saka senior. So laging may paggalang lagi sa senior, sa mga matatanda. Yan, parang feeling ko nakuha rin natin yan eh. Parte na pagiging Asiano eh. Parang dinadala ko pa rin hanggang ngayon yan eh. Yung pagiging yung pagiging senior, junior. Kasi uso sa amin yun eh. Sa Pinas, sa barangay namin, ay senior yan, magmuhaan eh. No diba? shit. Tapos parang na-adapt ko siya. Ano may parang paggalang sa OG? Paggalang sa OG yo. Shout out OG Video. Si OG Video, putang ina, pinagbabato kami ng bote tsaka mga bato eh. Yung founder namin, nasa yung founder namin? Nasa tricycle na. Nakasabit yun yung pangalan niya, pare, OG Video. OG Video, yeah. Bakit meron ba siyang sex video? Ano ba yung ano yan? Ano ba yung origin yan, pare? Bakit OG Video? Tawagan namin doon Audio Video eh. Audio Video. Audio Video. Dahil kaya may TV yan sa baga. Baka may TV sa baga. Yeah. That's what I think. Bawal mga tuwiran. Feeling ko it's a good thing pagka in a certain situation na parang parang sabihin natin na paano masabihin na it would create na parang mas malaking conflict. Palagay ko it's a good thing. Kumbaga kailangan mo i-repurpose yung bagay na gusto mong sabihin na magiging parang katanggap-tanggap at respectable, parang ganun. Pero minsan may pagkakataon kasi na na kuwari yung magulang na argumento. Nasa isip mo pakinggan pero idiotic ng sinabi ng parents mo. Because it doesn't make any fucking sense at all. Parang isang example. Yung 20 anyos ka na at nasa subdivision ka lang ninyo, hindi ka pwedeng lumabas hanggang madaling araw kasi marami rin nangyayari sa madaling araw. Pero in the whole purpose of it, parang sa isip mo, ilang beses ka nang nasa labas sa madaling araw, wala naman nangyayari sa'yo eh. Yung kumbaga, lagi na yung dadahilan na hindi kami pwede naman kayo matulog. Wala naman nagbabawal sa inyo matulog eh. Yung mga ganun, yung parang napaka childish na rason. Pero pag tinignan mo sa perspektibo ng isang tao na sabihin natin hindi na nga bata, na it doesn't actually make sense to him. Maraming saksakan sa Pasig yun, ma. Ang layo natin sa Pasig yun, ma. Nasa Tondo tayo. Ano ka ba? Nasa Tondo tayo, ma. Nagbabarilan mga tao rito, hindi sila nananaksak. Baka ba nag-aalala lang sa'yo, pre? Ikaw naman. Siyempre. Pero siyempre, di ba, parang kasi minsan parang tama rin si Kay. Kailangan mo ng experience ng independency para hindi ka, kung ayaw mo pala masabihan, so maging independent ka. You have to move on. Kaya umalis ka sa bahay nyo, kumuha ka magandang trabaho,
mukha sarili mo apartment, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero tama ka rin, as nakatira ka sa magulang mo, sa isip nila, isa ka pa rin maliit na bata na cargo nila eh. Kahit na 32 anyos ka na. Yeah, tama yan. You're never gonna get your voice out, diba? Yeah, totoo yan. Kaya minsan dito, I remember that's a fact. Parang that's a fact. Ito tol, kwento. Minsan pupunta dito, minsan magkakaroon. Ito pag pupunta si mama sa family gathering, ito na last time, Rai. Minsan pag nagkakaroon kami argument, diba? Ako napapagalitan ko yung anak ko. Pagka sabihin ako na mama, oy, kaya huwag mong pagalitan anak ko ng ganyan. So, ma, huwag mo akong i-contradict tong ginagawa ko. Bahay ko to. This is my rules. Ikaw nagturo sa akin ito, di ba? So, butt out, man. Kasi ikaw contradict niya yung pagdisiplina ko ng ano eh. Ang trabaho ng lola, malilito yung bata. Mag-spoil ng apo eh. Pag in-spoil niya, I'm gonna take the consequences, di ba? Yeah. So, ako na magdidisiplina kayo. So, kaya naintindihan din na nanay ko. Sabi, ikaw nag-ano niya sa akin eh. Ikaw nag-instill niya sa akin. So, huwag ka mag-ano. Ay, pag ako pinapagalitan, matindi bibig ko pag ano eh. Nerararat mo ba, pre? Nej, jag kan filma oss till riktigt dumt ting, men dum som en papp, eller vad? Putang ina, ngayon ko lang narinig yun. Magamit nga yun pagpasok ko. Pagpasok ko nga, magamit nga yun. Bagong weapon activated. Diba? New skills learned. New skills learned. Level up. Diba? Dom sa yung pap. Pero may ano ka dyan eh. May punto ka dyan. Kasi mas gugustuhin ko yung parent ko pag sinabihan ako ng ganun. Sabihin mo sa akin ng tayong dalawa lang. Hindi yung sa harap ng ano ko. Kasi nagkakaroon tayo ng contradiction ng ano rito eh. Tsaka hindi ikaw yung kumaga parang nagpapa-under ng household eh. Yeah. Kung nandito ka araw-araw, sige may say ka. Pero hindi naman eh. Okay, sabihin mo sa akin, after ko disiplinahin yung anak ko, di ba? Sa tingin ko, medyo harsh ka nung sinabi mo gano'n, di ba? Yeah. Nagigilty ka ba nung minsan pagka kunyari, pre? Pagka may sabi kang masama talaga. Kasi ako minsan lang ako magsalita sa ano, pero nagigilty ako pagkatapos eh. Hindi ako nag-guilty. Wala akong ano. I'm tag life ako, man. Stone cold. Ano ka, pare? Ice cold, pare. Ice cold. Gusto ko matutunan ng anak ko na pag may pinasok kang problema, labasan mo rin sarili yan, di ba? Totoo. Kasi mahirap maging dependent sa ibang tao eh. Kasi paano pag hindi yung tao yun, paano hindi yung tao yun, hindi sumipot? Diba? Yung di mo, i-disappoint ka lang. Gusto ko pag may pinasukan kang problema, kaya mo labasan yung problema na yan. Hindi ko sinasabi na hindi pwedeng hindi manghihingi ng tulong. Pero as much as possible, magandang hindi ka dependent sa ibang tao, di ba? Totoo yan. Kasi pag nahanap mo naman yung totoong person para sa'yo, alam mo naman sino kaya mong dependahan eh. Pero habang lumalaki ka pa, hindi ka pa nagsisettle down. Doon sa Thompson Pop. Pag maliit ka, di ba? Naglalaki ka na, upgrade ka na. Diba? Ulitin mo ulit, pare. Ulitin mo. For the viewers, pare. For the viewers. Hindi, ako tol, pero sa Thompson Pop. Ibig sabihin, ngayon ko lang narinig to. Ibig sabihin, kasi yung pop, tapon-tapon lang dito sa Denmark. Basura ikaw. Sa works, ano. Tapos gumugulong-gulong lang yun sa hagdan. Translation, mas bobo ka pa sa basura, men. Like, subscribe. Pero subscribe ba? Ang kompleto sinasabi ko to. Topic namin. Ang kompleto sinasabi ko, dom som en pap, de bella snack min väg. Mas brutal yun. Mas gugustuhin ka na tawagin akong mas bobo ka pa sa basura. At least doon tapos na eh. Minsan, pag ganyan ako, dom som en pap, de bella snack min väg. It's better to talk than to a wall, di ba? Kaya minsan pag nabubusit ako, naririnig ng anak ko, lalo si Sebastian, sa titingin sa akin si Sebastian, Jesus Christ, Daddy. Gagano. Okay. Plus 1,000 aura.
God Magandang modes. buwan, God mo. Ito, related to sinabi ni Kuya Kai. Number 10. English speakers are much more intelligent. No. Yeah. When you speak English daw, parang English speakers are very intelligent. Parang ganun. Parang yung sinend ko sa'yo, Ray, diba? English In-equate speaking nila yun, diba? Yung text na sinend ko sa'yo, Ay, hindi. yung Trinay kong magkumare. buksan kanina, pare. Trinay kong buksan kanina, pare. Hindi siya bumubukas sa Facebook, parang tinanggal. Eto, tara. Sino mo mabuksan? Oo. Meron doon, Mare. Patay na si kumpare mo. Oh. Yeah. Tanda mo yun, diba? Yeah. Natanggap ko. Yung pinakabago, hindi ko mabuksan eh. Okay. Mare, namatay na si pare mo. Ay, confidence, Mare. Sabing gano'n, confidence daw. Sabi ng pamilya ni kumpare, i-marinate na lang namin siya. Maganda na yung i-marinate para ba stuck mo dyan sa bahay. Puta na yan, ginawang full ramen. Ginawang pork chop, ginawang tosino eh. Hindi pero yung nakakapagtaka, no? Kailan nag-equate ang pagsasalita ng English sa pagiging matalino? Parang yun hindi ko na-gets, no? Ito parang, mga Amerikano, tanga lang yun. Yeah. Totoo. Hindi ko naisip na ganun pag nag-i-English, yun na. Pero sa tingin ko, matalino ka. But sa tingin ko, they don't mean matalino. I think they mean sophisticated. Kasi I think so, yeah. Kasi ano yun eh. Kasi yung gusto yung parang social style, di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, yung anong lifestyle meron ka, importante yan eh. Kasi like kayo sinabi mo na una, ano nang ibig sabihin ng ano nang sasabihin ng kapitbahay natin, yung hiya, alam mo yung ganun. Yeah, totoo. Pahinsa pag makulit ako dati ng bata ako, sabihin dito ko, uy, huwag ka makulit ba? Ano sabihin ng kapitbahay natin? Parang ako, fuck na kapitbahay man. Hindi mo na ako pinapakain yun. It's like yung mga ano pa, I forgot your password. Can I get your Wi-Fi password? Wi-Fi pare. Nabubukas sa mga ano eh. Can I have your Wi-Fi password? Wi-Fi no? Wi-Fi. Pero parang feeling ko kasi masyado tayong nagpo-focus sa kung ano yung Filipino flaw natin na hindi natin kumbaga parang mabigyan ng justification na totoong pride yung pagiging Pinoy maski yung lengguwahe natin. Aminado rin naman ako, guilty rin ako ron. Pero ang problema kasi pagka tina-translate ko siya sa Tagalog, wala siyang salitang barubal, yung salitang kanto. Masyadong malalim na Tagalog na hindi ko alam kung paano siya i-translate sa Tagalog. So, minsan nagre-rely na lang ako sa English para lang ma-relay yung message. Yun nga rin kasi sa Pilipinas kayo, second word, first language din English, di ba? First language din actually. Kasi second language, pag tinuturo doon, marami na nag-i-English, di ba? Totoo. Yeah. Saka ito hindi lang to Filipino trait na rin to ng almost karamihan ng tao. Yung ano rin yung kino-compare mo kung nasang stage ka na ng buhay mo ngayon kumpara sa mga katulad ng ka-batchmate mo. Ay sila sa ganito na may nakabili ng bahay ganito ganyan. Magkaiba kayong takbong buhay, magkaiba kayong pinagdadaanan sa buhay man. You can't compare it like that. Totoo. Mali rin kasi nakikita sa media, di ba? Lahat lifestyle, lumilipit, private jet, bago lahat ng cellphone, bago lahat ng puta nga, baon naman sa utang, hudas. Kumbaga apples and orange kasi yan. Kasi, guilty almost din mga tao ngayon yung your gusto mo ng mga likes and followers para lang just to impress people, half of them you don't even like, man. Yeah. Pero like and subscribe pa rin kayo, guys. Ano lang, opinion lang di kuya kayo. Yeah, kasi we like you a lot, actually. We like you. We love you. Yeah. Hindi kami nagtatagalog. We like you a lot. I mean, opinion lang di kuya kayo. Pero
feeling ko rin kasi tama ka rin sophisticated at saka parang elitista yung dating pagka nag-English ka. Totoo yun. Alam mo yun, yung feeling na hiwalay ka sa the norms na sinasabi. Nung unang panahon, nung medyo kapapanood ko ng G.I. Joe, parang natututo na ako ng English ng konti. Parang feeling ko pagka nagsasalita ako ng English sa school ko, parang feeling ko na hindi ako dapat dito dapat nasa ako yung International private school. pare. IS pare, IS International School. Konyo ka na ba, konyo? Yeah, IS. Mga pisantes to na mga to. Mga anak ng mga magsasaka. Parang feeling ko kasi Muggles. Hindi pare kasi mahirap i-uplift ang isang bagay. Kumbaga paano mo iangat ang isang bagay na kumbaga maraming taon na tiningnan nila ng sobrang baba. Kasi mo pare hindi lang tayo pare second, third, fourth world citizen tayo sa sarili nating bansa nung dumating yung mga Espanyol men. Nung dumating yung mga yung mga Hapon lalo na men. Dumating Amerikano same shit men. Kaya hindi hospitable nga daw tayo Maging hospitable tayo. Ewan ko sino nagpauso nung di ko alam kung sinong conqueror ang nagpauso nun. Maging hospitable kayo. Ha? So lahat naman ng mga ancestors natin, okay, welcome. Sige. Kuhain niyo lahat ng sources. Sige. Okay lang. You're welcome. Kakabrokoli natin napagkwentuhan namin yan ni Jake Kakabrokoli natin. Talaga may barkong dumarating. Yeah. Ano sabi pre? Porke? Naintindihan mo yung porke? Kakabrokoli. Nagbobrokoli. Ipasa mo yan. Hindi mo kailangan mo ipasa yan pre. Yun na nga ito tala. Abutin mo Yeah. Kasi sa akin. Yung sa akin. Ito, Pasa. Galing ba kay yan? Dito pa, yun. Broccoli yan Kasi, nakakapagtaka, kasi yung... Pwede ba natin i-upload yun? Pwede naman siguro. Maski yung maski yung... Cigar kasi nagsiselebrate tayo. Di ba? Mag-summer di ba? Cigar yun, cigar. Di ba, hindi kaka-broccoli. Yung broccoli mentality na ito sa Pilipinas ko pa nakita, hindi ka taga Jamaica, pero panatiko tayo sa dreadlocks, panatiko tayo sa mga jaja. Hindi ko naintindihan yun, parang feeling ko may pinanggalingan ba to sa tribalismo natin? Siguro kaya tayo nasakop dahil dito. Di ba sabi nga nila mga tayo, parang galing tayo sa mga voyagers. Can you imagine that pare, nagbo-broccoli tayo. Baka nga galing tayong Hawaii. Baka totoo nga si Moana Na pare ka mag-anak daw natin yan. Oo nga. Mga islanders. May isang mga natin, isa yung natin genetical na pinanggalingan. Kasi ang Pilipinas. Kaya pala ganyan tayo magturo Ang Pilipinas, Micronesia hanggang Hawaii. Ano yan Ang tawag dyan, Maharlika. Maharlika? Parang ang ganda ng pangalang Maharlika, no? Ocean people. Pero sabi nila galing daw tayo Galing daw tayo sa isang tribe lang tayo sa Taiwan. Ayun na, may bago na tayong pangalan ng podcast, Maharlika. Pangalan niya ng parang bagong health system sa Pilipinas, kapalit ng pag-ibig. Scam ni Marcos yan Hindi BBM. Wag na yung politika yan. Wag na yan. Okay. Sige yan. Meron ba tayong certain advice to parang to counter this Filipino toxic trait. Kumaga parang hindi naman bigla-bigla ang baguhin. Kumaga parang something to think about para sabihin ko nandito na ako sa certain Filipino toxic trait. Paano nga ba may iwasan pa? Parang ganun. I think maging open-minded. Try natin. Unahin natin para sa unahin natin sa Filipino time para. Number 1. Filipino time is like be on fucking time. There's nothing else to it. Diba? Yeah, ito yun. Maglaan ka ng respetuhin mo yung time ng iba. Kasi ako, cook ako pag yung
nagbistil ng tilt, sabay hindi sisipot. Yung naghihintay ako doon, nakakainis. Pero Nakakainis to, yun, di ba? ngayon nyo lang na ano yan eh, kasi nung bumalik kayo ng Pilipinas, nasanay kayo dito sa Denmark na mangkama to tilt. Ngayon nyo na na-realize Yeah. how annoying it is, Which di is ba? so good. Which is so good. Yeah, totoo Talaga, yan. ang dami Yeah, kong, yeah, Diba? totoo. ang dami ko talagang na-adapt na Mm. mga traits na galing mga galing dito. Parang Yun. uwi ka ng Pilipinas, mag-meet kayo 6 o'clock, puta 6:45 na. Ni isa wala pa dumarating, parang what the fuck's going on? Darating alas 8 na, pare. Are we dealing with adults or are we dealing with kids here? I think kailangan natin i-implement yung shake hands para sa Pinas eh. Paano kaya natin gagawin yun? Nip- Para yung late, Tama ka ron. kakamay niya lahat. Di ba? Tama ka ron, parang Jake, na kailangan natin mag-empathize hindi ko alam kung empathize o sympathize ang dapat na word. Magbigay tayo ng empatya at simpatya sa oras ng ibang tao eh. Kasi kumbaga parang hindi nagre-revolve ang mundo sa iyo lang eh. Kumbaga ibang tao may gusto rin silang ibang gawin eh. Di ba? Kung sakasakali na hindi ka pala maaasahan, wag ka na lang umuo. Kasi kumbaga parang isipin mo na lang ganito. Kung naniniwala ka sa Filipino pride, maniwala ka na meron kang personal pride. The more kang hindi tumutupad sa usapan sa oras, the more mong pinapamuka na yung pride mo sa sarili mo masyadong maliit. Kumbaga wala kang pagpapahalaga sa sarili mo, wala kang pagpapahalaga sa ibang tao. Yun yung parang tingin ko dyan. Pero yung Filipino term, ang weird din, di ba? Kasi may language yan eh. Pag sinabi ng barkada mo, paalis na ako ng bahay. Alam mo, kakatayo pa lang ng kama ng putang inang yun. Nakasapatos na ako. Iniisip ko pa lang. Di ba? Nakasapatos na ako, naliligo pa lang yan. Di ba? Yung on the way na ako, palabas pa lang ng bahay yun. Tol, nakasapatos na ako. Habang nagsasabot, tol, nakasapatos na ako. Guilty rin ako, nasa Pinas ako eh. Pero talagang parang subconsciously mo lang talaga, nangyayari lang. Nangyayari lang. Hindi mo siya pinaplano, hindi mo siya sinasadya. Pero parang, lang, siguro para ka lang, sa palagay ko, dapat hindi rin tayo maging ganun ka-forgiving. Tama rin si Kay. Yung kumbaga, the more you let it slide, the more they're gonna do it. Hindi rin tayo dapat. Pero mahirap nang baguhin to kasi naging norm na sa atin eh. It's been a normal thing. Pero parang feeling ko pare, no? The more mong dire-direct ang isang tao. Matapos yung siguro malamang maraming mangyaring saksakan, barilan, friendship na nag-e-end. Magkakaroon tayo ng development pare na yung mga bagay na pag sinabi sa iyo na critical parang concrete criticism, nga. Constructive criticism, di ba? Constructive concrete. Pak bobo, man. Pasosyal ka kasi. Ang bobo, no? Pasosyal ka kasi. Can I get your wife? Konstruktibong kritisismo, ang konstruktibong kritisismo. Kumbaga parang matatanggap natin na parang it would help na kumbaga ma-develop yung personality natin to do better, nga. Pero hindi marunong tumanggap ang Pilipino. Most Filipinos ng constructive criticism eh. Kasi they always take it as an attack eh. Personal, no? Yeah. Kasi pinipersonal mo. Personal yung dating. Instead of reflecting on it. Ganito eh. Ikaw, tapos bigla susumbatan ka bigla na, ikaw rin, ganito ka rin eh. Alam mo yun kasi hindi sila So wala na, di ba? Yeah. Kaya nga, kaya yung mga kamotel sa kalsada, nababaril tuloy, di ba? Totoo. Kumbaga ang importante sa kanila kung sino mananalo eh. Ang maganda lang hindi na yung kung ano yung solusyon eh. Is to show example, di ba? Kasi if you kung gusto mo makita yung change sa Pilipinas, be the change you wanna see, di ba? Galing nga kay Gandhi, man. Listen. Ewan ko, kala ko kay Michael Jackson yun, Man in the Mirror. Ano yan pare, si Gandhi yung unang nagsabi nun. Be the change you want to see in the world. Diba? Tapos niyang pare, tapos niyang gasain yung apo niya. He's not lying, di ba? Tignan mo yung salamin, tignan mo yung sarili mo sa salamin, tignan mo. Sabihin mo,
You're the man. You're the Okay. man. Okay, how about number 2? Utang na loob. Utang na loob. Utang? Di ba rap crew yan? Parang ganun pare. Utang na loob, clan. Utang na loob / sumbat yan, putang ina. Yeah, totoo yan. Yeah. Maging independent, pare. Maging independent. Di ba? Sabi nga ni Kuya Kaya, wag maging umasa sa ibang tao. That's it. Yeah, totoo. Kasi tol, ang Simple. meron tayong ugali na ganyan, tutulungan kita. Pero ngayon yung time na yung time naman na parang katulad ng sinasabi mo, pinautang, kasi ito mo time naman magbabayad kasi ganito pamilya. Parang gusto mo, ay, time na bata na, what the fuck, it's not, does that have nothing to do with this, di ba? Pero kasi parang na-pressure sila, alam mo yun? Kasi kukunin mo yung pero hindi naman yung utang na loob, di ba? Ba't mo susumpatan yung tao kung maluwag ang loob mo na fully hearted kang tumulong ka ng una, ba't mo binabalik sa kanya yung tinulong mo na ngayon? Yeah, totoo yan. So kailangan ng kapalit, diba? Were you expecting something in the future kung sakaling ikaw gano'n, di ba? Parang Game of Thrones move yan, pare. Sa ito yung kunyari, sabi natin, may utang ako kay Jake. Tapos ikaw, Ray, may utang ka sa akin. Ngayon, sasabihin ko kay Jake, hindi ko babayaran yung utang ko sa'yo kasi hindi pa nagbabayad sa akin si Ray eh. Wala namang connection yung utang ko kay Jake sa connection ko sa utang mo sa akin, di ba? So, ibig sabihin, lahat nakasalalay sa'yo kung babayaran mo ako para mabayaran ko si Jake, diba? That's fucking stupid. Di ba? Wala akong utang na loob, pre. Dapat bayaran ko muna. Dapat, kahit anong mangyari sa utang mo sa akin, pag hindi mo ako mabayaran, kailangan ko pa rin bayaran si Jake, diba? Kasi that's nothing had to do. Pero yung ugali ng Pilipinas, ganun eh. Kahit dito, diba? Hindi pa ako nababayaran ng ganito, kaya hindi dito nababayaran. Parang, what the fuck, man? Kaya lessons learned, wag nang umutang. Pero totoo yan. Tama talaga si Kuya Kay. Either you have to be independent, wag kang humingi ng tulong sa mga tao, or kung ikaw yung nasa end ng tutulong, kung tutulong ka, wag ka nang magsabi na kumbaga wag mo nang i-press down yung bagay na nagawa mo. Kumbaga ginawa mo yan out of parang altruistic idea. Na gusto mo lang talagang tumulong. Yun lang yun. Kung hindi naman, huwag ka nang tumulong. Saka don't bite more than you can chew, di ba? Yeah, totoo yan. Yung tutulong ka generously. Mas gusto ko yan, pare. Yung tutulong don't bite more than you can chew, pare. Yeah, di ba? Yung tutulong ka generously, tapos biglang i-resent mo na yung sarili mo, tapos mabubuisit ka na sa kanila. Pero in the beginning, ikaw naman yung nag-ano na ito, di ba? Yung parang nag-implement na ito or nag-suggest na ito, di ba? Naglagay sa sarili mo sa taing sitwasyon na nangyayari sa'yo. You dig your own grave, di ba? Parang nilaliban mo eh. Okay na yung tulong noong una, bigla ka nagbalot ng ibang putang ina, di ba? Yeah, totoo yan. Mas maganda na yung kapalit, yung tumulong na lang din siya sa iba, no? Hindi tol, saka kung tumulong. Mga expectation mo na lang. Sarili mo. Kung tumulong ka, kailangan yung tinulungan mo, gumawa ng good deed din, di ba? I think that's better than yung mag-expect ka ng tinulungan ko siya. Siguro pag yumaman to, pare, ano naman yan, di ba? Huwag ka mag-expect na may kukuling ka pabalik, di ba? Kung tumulong ka, yung bukal sa loob mo, na tinulungan mo, na hindi na parang balang araw, you owe me one, or something like that, di ba? Meron akong yung tropa ko, ang sumbat sa kanya nung kapitbahay niya, tinulungan daw siya makahanap ng trabaho. Sabi ng tropa, tangina yung kapal ng mukha, pre. Tulong ba yun? Ang ginawa ko lang, nag-print lang naman ako sa kanya sa bahay nila ng CV. Gusto niya ba? Meron ko siya 3 piso. Ano yun? Siya yung nakiusap, siya yung kumausap sa boss ko para tanggapin. Hindi naman yun nangyari. Naki-print lang ako ng CV, pre. Hindi mo miss ba? Anong gagawin ko dito? Yung tropa ko nung gigil na gigil eh. Nung kinento, sabi ni mga siya raw humahanap trabaho. Tang-inang hayop na matandang yun. Yan, wala na Pilipinas. Gagatungan yung kwento. Moving on, pare. Moving on. Comparing to others. Number 3 yan. Life is not a competition, bros. Yeah, totoo yan. It's not a rat race, actually.
Ito tol, may kwento It's ako tungkol. actually a rat race. May kwento ako tungkol dyan, Chong. But, Yung kakilala ko dati, katrabaho ko na Pilipino, lumaki siya sa Batangas. Meron siyang kapitbahay, mag-utol. Tapos meron siyang kapitbahay na incheck. Ngayon, nung sa Pilipinas siya, nakatambay siya doon sa Sara-Sara store ng incheck. Sabi niya yung incheck sa kanya, alam mo, mabait ang mga Pilipino. Wala kang problema, masisipag. Ang hindi ko lang maintindihan, yung yabang saka yung competition. Sabi niya, tingnan mo tong kapitbahay na to. Si Kuya, last week, nagpa-party siya. May balloon, may magara, may handa, may lechon. Yung kapatid niya sa kabilang dulo, tinalbugan yung party ng kapatid niya, sabi ng incheck. Mas magara, nag-ano pa ng balloon castle, mas magara pa yung party. Parang ganito yan eh. Magkamag-anak kayo, kumita ka ng piso, pero ang gagastusin mo 150. So talo ka. Alam mo yun? Alam mo yun, sabi niya gano'n. Walang win-win situation. Kaya sabi niya gano'n, ano yun? Sinong tatalbogan mo? Yung kayan mo yun. So, end up, buong angkan nyo, baon sa utang. Kasi nagyayabangan kayo sa isa. Kahit sila supportahan nyo. Tingnan mo ako, kikita piso, gagastos hindi muna hanggat makadis ako. Sabi niya. Totoo naman talaga yan. Tsaka totoo yung sinasabi nila, the grass is not always greener on the other side. Right. Lagi tayong tumitingin sa kumbaga, imbis na tingnan natin yung sarili natin, lagi natin tinitingnan yung ibang tao. Kumbaga parang mag-focus ka sa sarili mo pamilya. Parang feeling ko lahat tong ko parang nakakonsepto lang sa kung gaano tayo ka insecure as a race. Totoo. Okay. Number 4, padrino system. What the fuck is that? Pare? Tatrabaho ka sa City Hall, no? May papagawa ka sa bahay mo. Tapos sa bahay mo, kailangan mong pumunta ng City Hall para kumuha ng permit. Yung permit na yan, pare, dadaan ka sa bureaucracy, tapos magbabayad ka ng ganito kalaking halaga. Nakita mo ako, pre. Hindi mo na kailangan dumaan sa bureaucracy, pare. Shortcut na agad yun. Sabihin ko pa sa'yo, tol, hindi mo kailangan magbayad ng ganito kalaki. A-approvean ko yan, ito lang babayaran mo. Dahil magtropa tayo. Si corrupt. Kumbaga pare connection. Yan siya, padrino. Sasagasaan mo lahat ng mga taong pumila sa init. Pawis na pawis, gumising ng alas 6 ng umaga, nakarating ng alas 9. Wala ikaw pare, pagdating mo lang, nakita ka, halika rito, wag ka pumila dyan, dito ka. Guilty rin ako dyan eh. Kaya ako Okay, number 5. 12:30. Pero Chok, alam mo bakit yun yung parang hindi ganun kaano sa atin na guilty? Kasi actually kaya ka lang kumakagat doon is yung convenience para sa iyo. Diba ba? Yung selfish na idea na gusto mo lang makauna sa ibang tao. Yeah. Saka parang ka lang, hindi mo sila parang nakasilip ka sa fence eh. Hindi mo nakikita yung mga ibang tao. Yeah, Thompson and Pop, motherfucker. Parang feeling ko isa to sa kung bakit fucked up ang political system natin kasi dito sa padrino system. I guess it would count na sa mga bata, ito lang ang pwede naming sabihin you have to be professional pag dumating na kayo sa isang setting. You have to be professional, walang kaibigan, walang kamag-anak. For some reason here, kahit na may kakilala ka rito, it doesn't actually help. Minsan nakakatulong, pero madalas hindi. Kasi they're just being professional. Dahil para sa kanila, sa labas magkaibigan tayo, pero dito, trabaho ko to eh. We have to be parang nagpe-pretend tayo to be other people. Kahit magkakilala tayo. Hindi, pero syempre, yung mutual respect na, are you trying to ask me to risk my job for your sake? Yun na nga eh. Yung understanding na yun, di ba? I hope naman magkaibigan tayo na hindi mo ko idadali sa sitwasyon na ganyan na ina-ask mo ko na ma-risk akong ma-fire sa trabaho ko for your fucking sake, di ba? Yeah. And sa Emmanuel, parang hindi ko naman gagawin sa yun. Parang ganyan din. Di ba? Yeah. So, si Kuya Jake nagmamadali. So, moving on. Smart shaming. Pagtingin ko sa oras, 12:30. Smart shaming, ha? 12:30. Nag-agawin tayo. Smart shaming. Fast talk to, Boy Abunda. Pasok. Lights off, lights on. Kuya Jake,
ito ang salamin. At sinabi sa'yo, masyado ka nag-smart shaming. Ano sa palagay mo ang dapat mong maging reaction? Oo, hindi ko alam po. Mananampala lang. Ano smart shaming? Di ba, parang feeling ko kasi, parang ano pare, parang pag nagsalita ang isang tao na parang factual, na may binabakapan ng hindi lang siyensya, kundi pati ng katotohanan, parang sa kanila parang tangan yabang nito parang ano, yung ikaw na yung matalino. No. Ikaw na naka-college. Kasi Alam mo yun? Kasi mga tao ngayon mas madaling paniwalaan ng kasinungalingan kaysa katotohanan eh. Yan, puta. Madali raw kasi graduate para sa Facebook eh. Sa Facebook at sa YouTube. Hindi totoo yan, Tol. Hindi mo kailangan pumasok ng klase. Pag may narinig ka mga news, parang pag nakarinig ka ng katotohanan, it's fucking radical kasi yung mga narinig kong peking news, di ba? Totoo yan. Masyadong out of this world. Baliktad yung mundo eh. Too good to be true ka nga. Pero, kasi Earth flat eh. Sa palagay ko kasi may mga Huwag mo umpisahan dyan, Jake. Putangin na mo. Ito Next topic natin yan Earth is flat pare. Next topic. Patay. Pero kayo. Ito lang yung pwede kong ito lang yung 2 cents ko dyan. Parang feeling ko we have to parang tingnan na ang lahat ng impormasyon sa mundo nagbabago-bago. Yung katotohanan ngayon, hindi na siya katotohanan kinabukasan. Pero it doesn't actually mean na kailangan mong paniwalaan kagad. You have to do your due diligence para hanapin yung kung ano talaga yung totoo sa impormasyon na yun. Kaya nga nung bata ka, nung high school ka, tinuturuan ka ng teacher mo kung paano mag-research eh. Kung hindi to yung sa mga hindi nakatungtong sa high school. Ano to parang common sense kasi to eh. Pag isang bagay masyadong maganda pakinggan, hindi totoo yun. Sa totoo lang. Hindi yun totoo. Too good to be true. Too good to be true yun. So, you have to parang ibigay yung due diligence na alamin ng katotohanan. Hindi mo mamatagpuan ng 100%. 80% is much better than parang naniniwala ka sa isang malaking fairy tale. That's my 2 cents on that. So, tama. Do you want to share anything or we're gonna move on? Ano bang nagmamadali si Jake number Pinramis ko movie time sa mga bata. Yung movie time namin wala Pagtatampo? Kailangan lang mag-intindihin, maging mahabang pasensya. Kainin mo na yung Jollibee lang, gutom lang yan. Ang bigyan mo na ng isang kahong gin yan eh. O soya na yan eh. Tangina. Diba, wag mong paiinumin ng gin kasi tayo mga Pilipino, lumalabas yung pagiging lalo natin matampuin pagkalasing. Alam mo ba, meron akong gripe sa'yo. Yung mga, mauwi sa suntukan. Wag na. Nangyari sa amin yan ni Jake eh. Wag na. Yung mga mababait pag nakainom, yun yung mga baliw eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang. So, might as well, tama ka si Jake, maging understanding, pahabain ng pisi, huwag mag-usap ng lasing. Hanggat maaari, tama rin si Kuya kay kanina, kung meron nagbabother sa iyo, you have to say it directly. And you have to be parang, hindi mo naman kailangan parang maging atake na, alam mo ba, ganito. Hindi it doesn't have to be like that. It has to be na parang may gusto kang ipaintindi at may gusto kang resolution na ma-resolve. Yan nga rin yung isa sa di ba, sinabi ko rin sa inyo yun, na parang na-adapt ko rin sa mga Danish people yun talaga. Yung sinabi nga ni Kay, yung talagang sabihin mo kung anong gusto mo. Tapos parang, talagang it made me better. Like, parang, wala akong kinikim-kim kasi gusto ko, lahat ng sabihin ko, talagang sabihin ko eh. Hindi, nung unang experience ko ng mga ganong usapan sa Denmark, napapaisip ko, sabi it opened the floodgates, parang ganun. Parang sabi ko, itong batang to talaga iba magsalita. Tapos ganyan. Tapos in years talaga nakita ko talaga, lahat sila ganun. Pero which is like good. Mo eh. Oo. Pag may sinabi ka, nagtatampo ba ito mamaya, tapos biglang magtatanong sa'yo, ay hindi nagtatampo ako. He took it well, di ba? Yeah. Well, sa kailangan din kasi pagdating sa kanyang bagay may sonfunov ka, diba? Kasi minsan you gotta be the bigger man para intindihin mo rin yung tao minsan. Kasi minsan pag dalawa na kayong lasing, just let it go. May isang mas lasing eh. Tsaka may mga certain tao talaga na they are
parang bent on their ways. Parang ano ba yung may tamang expression doon? Na na hindi mo na sila para silang punong tagilid na hindi mo na maitutuwid ever matanda set na sila. on their ways. Set on their ways, bent on their ways. Sabi ko sa'yo, huwag ka mag-English yung kwento. Huwag ka na mag-English, gago. Tagalog na lang. Number 9. Number 7. Putang! Bahala na si Batman. Number 7 pa lang. Tol. Mabilisan lang to. Iba yung recap natin. Lang to, ha? Iba yung recap natin. Parang inulit natin. Yeah. Mabilisan. Bahala na si Batman. Bahala si Batman. Tayo, you know what? You have to plan. Kay Batman. Huwag niyo isisi kay Batman lahat ng problema niya. Yeah. Totoo yan. Si Batman, nililigtas niya ang Gotham City. Putang ina, pag narinig niya na may problema. Putang ina. Anong gagawin ko si Joker? May 6 na hostages po. Maglinis ng toilet, hindi mo alam. Bahala na si Batman. So, pag may problema na, itakal mo na kagad kung nandiyan na yung problema sa unan mo. Hindi yung bahala si Batman. Kasi, lalo mo lang yung change sarili mo. Papatagalin mo lang yun eh. Yeah, totoo yan. Yeah. Kasi hindi mo naman kailangan tapusin yung problema ngayon eh. Take the problem now, step by step, tapos. I-stress mo yung sarili mo, hindi pa dumarating ibang problema. Tangin lang yan. Don't do it halfway, kumbaga, di ba? Gagawin mo na lang eh. Di ba? Tapusin mo na. Ha? Isang bagay na nakita kong advantages dito, dapat na-imagine mo yung sarili mo parang 2-3 steps ahead. You must always think, parang sa buhay mo lagi, how do you see yourself 5 years, 6 years, 10 years from now? Yeah. Kumbaga, pag may ginawa ka isang bagay, consequentially, parang inisip mo, ano ba mangyayari nito? Meron akong ganitong option na mangyayari. So, from there, you have to decide kung anong dapat gawin. Yeah, okay. Tama kumbaga, parang logical moves. Ika nga. Number 8, moving on. Yes, let's go. Crab mentality. Let's go. Crab mentality, tangin na, huwag kayong itaw ng mga kapwa nating Pilipino. Teka, pare. Diba? Let's take a break and smell the flowers. Cheers sa lahat. Cheers. Hindi masarap tong okulugis. Diyos sa akin. Hindi. Masaya yung butas wala. Okay. Bota, nakuri ako. Crab mentality. Okay. Crab mentality. Crab mentality, kailangan huwag tayo mainggit. Everybody has their own different stories, di ba? Own journey. So, pag may nakita kang umaangat sa'yo, huwag mo naman hilain pababa. Di ba? Take it as an inspiration. Take it as a challenge na, putang, kumakain lang din naman yan ng kanin, tumatain ng the same time, pinatay ko. Kaya ko rin yan. Pero teka lang sidetrack lang ako, side step lang ako noonte Okay. Paano pag yung minamaliit ka dati, sabay ikaw na yung malaki ngayon? Anong gagawin mo ngayon? Tol, quiet ka lang. Revenge is sweet. Ha? Hindi pare, quiet ka lang. Tapos kantutin mo yung asawa niya. Oh, number 10? Bawal. Number 9 pa rin. Please like and subscribe. Yo. Oh, sige pangkalahatan kami. Bawal makatwiran. Bawal makatwiran. Ang brutal nun. Balatan nyo na. Pwede mga twiran, pero kailangan mong, you gotta rephrase kung paano mo sasabihin yung katwiran mo, di ba? Depende rin kung sino kausap mo. Tama yun. Hindi ka pwede sumagot ng pabalang na lang, di ba? The way you lagi deliver. Mong isipin yung lagi mong isipin ganito kung gusto mo talagang sumagot ng pabalang, ito ba yung bridge na gusto kong sunugin? Yeah. Kumbaga parang, wag na natin i-cross yung bridge, sunugin na natin yung bridge eh. Tara mo kasi may dalawang tara mo. Nanay mo, pinapalayas ka na. Tangin, papalayasin mo na ako? Di ba, galit ka, di ba? Pag ganito, papalayasin mo na ako, ma? Ano naman? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba ako mahal? Di hinila ka ngayon pabalik. Parang yan sinasabi mo sa asawa mo, pre. Papalayasin mo na ba ako? Buksan mo na yung pinto. Lamig na dito. Lamig na dito mo ba ako mamatay sa winter? Yung mga mamatay nakaganon. Yung ka sa garage. Ayaw nga mamatay na nakaganon sa... Katabi mo yung hamster. Tama si Kuya Kai.
you have to be parang maging observant kung sino rin yung kausap mo kasi minsan when it between friends okay lang ng mga tuwiran ka pero minsan may mga parang certain hierarchy na kailangan mong itawid hindi rin between friends may mga tao rin kasi na na ang understanding nila hindi kasing lawak na understanding mo so kailangan mo pa rin kumbaga i-level ng konti yung conversation na kung saan magsasakam sila sa acceptance ng kung ano yung sinasabi mo Yeah, for the dom som impapyo. Ibig sabihin na maganda rin yung mga makeup nyo. Yeah. Yun yung ibig sabihin. Sabi ni Kuya kaya maganda rin yung cover ng ankle bracelet nyo. Maganda rin yung peking yung pilik mata sobrang parang nahuhumaling kami. Number 9. Succulent. Number 10. Puta, number 9 speaker. Number Pare, final. English speaker are much more intelligent. Oh. It shows intelligence pag sasalita ka ng English. Exhibit number 1. Ryan. Number 1 example Number 1 example. Tandaan niyo yan nakita niyo yung suspect na yan. Suspect. Nanunog ng bahay, tumakas, nadapa, huli. Don't give me your explain ka, Rus. In the beninging. Don't give me your extra pelliculars. Okay? Yeah. Wag lang maging smart ass and kasi naamoy ng tao yan. Naamoy ng tao yan, pre, di ba? Yung authenticity pare. Naamoy nila yan. Lahat tayo, yung nature natin yan. Tol, may excuse ako, Tol. Tol, meron ako excuse. Lasing na kasi ako kakainom ng So, I'm sorry, guys. I'm sorry to disappoint. I'm sorry. Sorry. What's your Wi-Fi? Parang yan Parang Wi-Fi. Excuse me. How high are you? No, man. It's high. How are you? Napanood ka. Tawa ko. Napanood ko. Yung sa may kotse. Napanood ko. Parang maganda yan. Pero, hindi totoo yun. You have to remember, ang talino, iba-iba. May taong hindi matalino sa kahit anong lingwahe pero magaling dumiskarte. May mga taong they could talk themselves out of every situation. Iba-iba kasi ang Walang totoong bobo per se. Tamad lang mag-isip siguro. Yun siguro yung classification ng bobo, yung tamad na lang mag-isip. Pero kung yung sinasabi yung sinasabi lang book smarts, may mga ganong tao pero mahina social cues nun. Totoo yan. Power, di ba? Parang kotse lang yan. Hindi mo kayang makuha lahat Sometimes may cup holder, sometimes wala. Yun na nga Pero yun yung kagandahan kasi ng buhay We are incomplete. Kasi yun yung nagtuturo sa atin to strive to be complete. Hindi naman complete, almost complete ka. Yun yung kumbaga nagbibigay sa atin ng push. All you need is a little push. Sabi nga ng Joker. Ayun po. Ang dami nilang matututunan nito. Ito yung pinaka-knowledgeable, applausable, at valuable. Salamat kay Kuya Kai. Maraming insight si Kuya Kai at saka si Kuya Jake. Salamat kay Kuya Jake. Oh my God. Ako po salamat mo. Ito. Guys, salamat sa mga salamat sa mga nagmamadali. Yeah? Kuya Jake, sign us out. Teka lang. May gusto kong sabihin. Itong topic na to, opinion lang namin to, kaya sarili namin na experience Walang maraming sensitibo sa internet so fuck you, di ba? Tsaka itong 10 like to, subscribe, guilty rin kami. You must remember, guilty rin kami rito sa 10 to. So, we are on the same boat, ika nga. Hindi lang ito Filipino traits. So, yeah. Pero salamat sa future listeners, Kuya Kai at Kuya Ryan sa inyong time at legal ba to? The kwentuhan is out. It's out. Yeah, it's over, man. Peace. See you in the next pod, yo.